We are rejoicing. Walang mapaglagyan ng aming kasiyahan today na finally, that is something we have prayed so hard for, na talagang sana mahuli siya at mapapanagot sa mga kasalanang nagawa. Sa pahayag ng Philippine Justice Department, nahuli si Teves bandang alas 4 ng hapon, araw ng Huwebes, habang naglalaro ito ng golf sa Top Golf Driving Range and Bar sa naturang bansa. I would like to visit him in jail. I would like to see him jail. Yes po, yun yung ultimate namin. Kasi dito sa amin, feeling God's yan sila eh. Luluwas daw ng Maynila si Digamo sa oras na mailipat na dito si Teves. Gusto nitong personal na makita sa kulungan ang dating kongresista. Maging ang mga kamag-anak ng iba pang patay sa Pamplona Massacre, masayaan niya sa pagkakaresto sa dating kongresista. Sa isang Facebook post bandang alas 9 ng gabi araw ng Huwebes ay naunang inanunsyo ni Pamplona Mayor Janice Digamo, ang biyuda ni Negros Oriental Governor Roel Digamo, ang pagkakaresto kay dating Congressman Arnie Teves sa bansang Timor-Leste. May pinakita pa itong screenshot mula sa video ng pag-aresto sa kanya ng Timor-Leste Police. Maya-maya sa isang pahayag na pinadala sa media ay kinumpirma naman ng Department of Justice o DOJ ang pagkakaaresto sa dating kongresista. Sa pahayag ng Philippine Justice Department, nahuli si Teves bandang alas 4 ng hapon, araw ng Huwebes, habang naglalaro ito ng golf sa Top Golf Driving Range and Bar sa naturang bansa. Hindi rin kinatigan ng Timor-Leste ang asylum request ni Teves. Si Mrs. Digamo, masaya sa nangyari, lalo pat ito anya ang kanilang ipinagdarasal matapos mapas lang ang kanyang asawa noong March 2023. Maging ang mga kamag-anak ng iba pang patay sa Pamplona Massacre, masayaan niya sa pagkakaresto sa dating kongresista. We are rejoicing. Walang mapaglagyan ng aming kasiyahan today na finally, that is something we have prayed so hard for, na talagang sana mahuli siya at mapapanagot sa mga kasalanang nagawa niya. And I think this is it. Ito yung hinihintay po namin. Although naiintindihan din namin that justice is still a long way to go, but it is a very good start na nahuli talaga siya. Luluwas daw ng Maynila si Digamo sa oras na mailipat na dito si Teves. Gusto nitong personal na makita sa kulungan ang dating kongresista. I would like to visit him in jail. I would like to see him jail. Yes po, yun yung ultimate namin. Kasi dito sa amin, feeling God's yan sila eh. Parang yung jail, para lang yan sa walang connection, walang pera, para lang yan sa mahihirap. This will be a different story for him to tell. Sabi ni DOJ spokesperson Asek Miko Clavano, pinag-aaralan pa nila kung sa pamamagitan ng extradition request o deportation ang pagpapauwi kay Teves sa Pilipinas. Sa ngayon, ani nakikipagpulong pa ang Philippine delegation sa mga opisyal ng Timor-Leste para sa tama at mabisang pagpapauwi kay Teves. Kung ano ang sa tingin nilang pinakamabilis na paraan ng pagpapauwi dito, ay iyon anya ang gagawin ng Philippine government. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yon na kailangan ipadala doon sa Timor-Leste, such as the warrant of arrest, yung investigation sheet dito sa Pilipinas. Kung deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala naman po siyang passport, wala na siyang valid passport. Although the timing will have to be dependent on the Timor-Leste government. Dahil kagaya dito sa Pilipinas, kung dinideport natin ang isang dayuhan or foreigner na undesirable alien, tayo rin naman ang nagsasabi kung kailan i-deport, di ba? Prioridad din ng DOJ ang kaligtasan ni Teves sa oras na ito'y makauwi ng Pilipinas. Ayon kay Clavano, maaring sa Philippine National Police o National Bureau of Investigation Custodial Facility dadalhin si Teves para matiyak ang kanyang seguridad. Pero sa ngayon, wala naman anya silang namomonitor na death threat o panganib sa buhay ni Teves. We don't have any information of any death threats or any security risks that Mr. Teves is facing. And again, the priority of the government is for him to face the charges the best way he can. Kasi kasama naman ho yan sa due process eh. So it is in our best interest and in his best interest na he is safe, secure, and healthy. Sa oras na makauwi ng Pilipinas si Teves, ay asahan na rin ang paglilitis ng kanyang patong-patong nagkaso dito sa Pilipinas.
Sa pahayag naman na pinadala ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, sinabi nitong ang pagkakaaresto sa kanyang kliyente ay bahagi lamang ng pagtadima ng Timor-Leste sa mekanismo ng Interpol at hindi nangangahulugang may sala na ang tao sa mga kasong kinaharap nito sa Pilipinas o nakagawa ito ng paglabag sa Timor-Leste. Matatanda ang kamakailan ay naasyuhan ng red notice si Teves kung saan ang mga bansa ay inalerto para sa ikadadakip nito dahil sa kinaharap niyang kaso. Ayon pa kay Topacio, haharap pa sa korte ng Timor-Leste si Teves para sa 20 araw na trial para madetermina kung ano ang magiging desisyon ng TL government sa kahit anumang request na galing sa Philippine government.